So, dito kayo mag-adjust. Pagpalagay ng 75. Yan. Medyo malayo pa kasi ano pa, di ba? So, ibig sabihin nito, hindi na pwede. It depends na lang kung ang picture nyo, ang kinuha nyo sa, or ang given image is malinis yung background. Kayang-kaya niyang i-select yung background. O ngayon, ano ang shortcut key pag magtatanggal ng selection? Control D. O, ibig sabihin na wala na yung selection. Huwag kakalimutan nyo, pwede mag-take down notes sa Control D. O, ngayon, cannot be si Magic Wand. Quick selection tool naman. Ito naman, ganun din. Isa-select nyo lang yung part na magkakakulay. O, for example, ito. Yan ang ina na yan, di ba? O ngayon, dinadrag ko yan. Madali lang. Okay. Hindi katulad na sa Magic Wand, no? O ngayon, merong hindi na-select. I mean, merong sobra yung pagkakaselect. So, anong gagawin? Minus. Ayan, nakakuha na ng ano? Technique. Yan. O. Paano ngayon magtatanggal ng background? Pag dinilit ko lang yan, kung ano yung kulay ng background dito, yun ang magiging kulay. O, pwede rin naman, may ibang choice pala sa ito yung content aware. So, dapat pag lumabas na ibig sabihin, hindi nyo natanggal yung black ng layer. O, cancel ko ha. Pag magtatanggal kayo ng background, i-click nyo muna itong lock, saka kayo mag-delete. Nakuha na. O, ngayon, hindi naman nakuha lahat, di ba? O, sige. Pag undo, anong pipindutin? Control Z. Pag madaming undo, anong gagawin? Control Alt. Hindi. Control Alt Z. Pero dito, hindi na Control Alt Z. Control Z na lang. Madami lang ano yun. Kasi ang version nito ay 2020 yata. Ayan. Okay. So, ito mabilis, no? Ngayon naman, meron pa tayo dito tawag na Object Selection Tool. Hindi ito available sa inyo. Tama. Okay. Papakitaan ko lang. Okay. Pag sinelect yung subject dito, tingnan natin kung ano masiselect na subject. Yun. Mas maayos. Kasi yan yung pina-enhance na selection ng Photoshop. Mas mabilis. Ayan. Pag inilik nyo yan, delete. Ay, paano ngayon ang inversion ng selection? Ano? Ano ang shortcut key pag mag-i-invert ng selection? Control, Shift, I. Ano na select? Yung labas. Oh. Tapos backspace or delete. Control D. Okay na? Mas malinis yung pagkakakat, di ba? Ganun lang kabilis. Paano naman ngayon pag hindi pa rin, depende pa rin kasi yan sa linaw ng picture. Tama ba? Kasi yung mga images na given doon sa mga package ay hindi naman talaga malinaw. Okay, so ang gagawin nyo, syempre, pen tool. Ito pinakamalinis na cut. Kung master nyo paggamit ng pen tool. Master nyo ba paggamit ng pen tool? Parang hindi. Hindi po. Nakakita ako ng mga nagtitrace ng logo. Ang pindot ganito. Halos magkakadikit ang point. Sinong nagaganyan? Kami. Hindi kayo marunong mag-curves. Sige, ganito ang ano yan. Punta kayo dito. Kunyari, ito yung una ko. Siyempre, hindi nyo kukuhanin yung part na malabo. Pati ba naman yung mga tutsyong-tutsyong na yun, kukuhanin nyo? Hindi na. Yung malinaw lang. May nakakita ba kayo ng nag-print ng 2x2 na may mga nakataas-taas pang buhok? Wala. O, paano mag-curve? Ganito. O, ngayon, paano ko pinindot? Ang ginawa ko, nag-click muna ako ng starting point. Ngayon, yung susunod niyang point, syempre, kung saan ka makakapag-curve. So, ang technique dito, click, drag. Pag sinabing click, drag, ibig sabihin, i-hold mo yung click mo, saka mo siya i-drag. Ulitin ko ha. O, ito ha. Click. O, double click. Kasi sa akin, kasi sa inyo kasi mouse, no? Dito kasi sa laptop, i-double click ko muna. Pwede rin naman, i-click nyo to, saka nyo i-drag.
O ngayon, smooth yung di ba? Pagkaka-pedicure. Susunod. Kailangan everytime na magka-curves kayo, may buntot, di ba? May naiiwan na buntot. Paano tatanggalin? Hold mo si Alt. Pag nakita nyo nagbago na yung cursor ng mouse, bumaliktad na yung V, that's the time na pipindutin nyo na yung point. Pwede na ulit kayong mag-curve. Oh. Sunod, ito naman. So, titignan nyo kung saan kayo pwedeng mag-curve. Nakukuha nyo ba? Mas madali, di ba? Mas malinis yung pagkaka-curve. Saan pa kayo nahihirapan? Yung ano ma'am, folder Lahat na na BGD. Dalawa lang meron ng test package yun ng kay ano.